Welcome to GK Diaries, kung saan bawat tinig may katotohanan at bawat kwento may aral. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Siguro sa pangalan ko na lang. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Althea. 38 years old. Isang byuda, isang ina, at isang babaeng matagal nang tinuruan ng buhay na magpakatatag kahit unti-unti nang nauubos sa loob. Dati, maayos ang buhay ko. May asawa ako, si Henry, isang negosyante, matangkad, maayos manamit, at may tindig na kahit saan kami pumunta. Ako ang pinakaiinggitan. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi dahil sa paraan niya akong mahalin. Pero sabi nga nila, hindi lahat ng maganda ay nagtatagal. Isang aksidente lang, isang tawag, at biglang naglaho ang lahat. Halos mag-aapat na taon na ang lumipas mula nang mawala si Henry. Mag-aapat na taon ko na rin pinipilit buuin ang sarili ko para sa anak namin. Siya na lang ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Pero kahit anong pilit kong magpakatatag, may mga gabing hindi ko pa rin kayang takasan ng katahimikan. Yung kama na dati naming pinaghahatian, ngayon, kalahati na lang ang may laman. At kahit anong posisyon ko, parang may kulang. Hindi pera, hindi seguridad, kundi yung pakiramdam na may kayakap ka. May taong humahaplos sa likod mo kapag pagod ka na. May taong titingin sa'yo na parang ikaw pa rin ang pinakamaganda sa mundo. At doon nagsimula ang kahinaan ko. Hindi ko inaasahan na sa isang simpleng gasolinahan magsisimula ang lahat. May maliit akong negosyo, isang mini grocery na minana ko pa kay Henry. Dahil doon, madalas akong bumibiyahe, nagre-restock ng paninda, at halos araw-araw dumadaan ako sa isang gas station sa may highway. Doon ko siya unang napansin. Si Dome, isang gasoline boy. Siguro nasa 24 or 25 lang siya. Moreno, matangkad, may konting muscles na halatang galing sa trabaho. Hindi gym. Simpleng buhok, laging may pawis sa noo, at may ngiti na kahit pagod ka, mapapalingon ka. Hindi siya yung tipong gwapo sa standard ng iba, pero may kakaiba sa kanya. Yung titig niya, diretso, pero hindi bastos. Yung kilos niya, magala, pero may kumpiyansa. At yung boses niya, malalim, pero may lambi na hindi ko kayang may paliwanag. Full tank po, ma'am. Yun ang unang salita niya sa akin. Simple lang. Walang mali siya. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko nung araw na yun. Ah, oo, full tank. Sagot ko, pilit na normal. Habang nilalagyan niya ng gasolina ang sasakyan ko, hindi ko maiwasang mapansin kung paano siya kumilos. Maingat, sanay, pero may kakaibang presence. At nung inabot ko ang bayad, doon ko napansin. Magaspang ang kamay niya, mainit. At sa sandaling nagdikit ang mga kamay namin. Saglit lang, pero parang may kuryenteng dumaloy. Salamat po, sabi niya, sabay ngiti.
sa loob ng sasakyan. Habang paalis ako, hindi ko rin naiwasang mapangiti. At sa mga sumunod na araw, hindi ko inaasahan na hahanapin ko siya. Oo, hahanapin. Kahit may mas malapit na gasolinahan, doon pa rin ako pumupunta. Kahit hindi pa kailangang mag-full tank, nagdadahilan ako. Magpapahangin lang ng gulo, magpapalinis lang ng windshield. Mga simpleng dahilan. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang makita. At sa bawat pagkakataon na nandun siya, pakiramdam ko, kahit sandali, nababawasan ang bigat na dala ko. Napapadalas kayo dito, Mama. Minsan niyang biro. Ngumiti ako, pero umiwas ng tingin. Oo, mas maayos kasi ang serbisyo niyo dito. Ganun ba, Ma'am? O baka may iba kayong dahilan? Dagdag niya. Medyo may ngiting mapang-asar. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas. Bakit? May bawal ba? Sagot ko. Nagulat siya. Sandaling natahimik. Tapos ngumiti uli. Wala naman po. Basta, ingat lang kayo. Baka masanay kayo. Sagot niya. Hindi ko alam kung biro yun o babala. Pero isang bagay ang sigurado ako. Unti-unti na akong nasasanay. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na lang basta tingin at ngiti ang namagitan sa amin. Isang hapon, pauwi ako galing supplier. Pagod, inis sa traffic, at mas lalo akong na-stress dahil biglang nag-warning ang sasakyan ko. Overheat. Sa gitna ng daan. Wala akong choice kundi huminto at maghanap ng tulong. At parang sinasadya ng tadhana, yung pinakamalapit na napuntahan ko ay yung gasolinahan na pinagtatrabahuan niya. Pagbaba ko ng sasakyan, halos gusto ko nang maiyak sa inis at pagod. Hanggang sa may boses akong narinig. Ma'am, kayo na naman. Paglingon ko, si Dome. Anong nangyari? Tanong niya. Agad na lumapi. Hindi ko nga alam. Nag-overheat yata. Sagot ko. Wala siyang sinayang na oras. Binuksan niya ang hood. Chinek ang makina. At may kung anong inayos. Habang ginagawa niya yun, tahimik lang ako sa tabi. Pinagmamasdan siya. At doon ko napansin kung gaano siya ka-focus, kung gaano siya kaalaga sa ginagawa niya. Okay na po, sabi niya matapos ang ilang minuto. Pero wag niyo munang pilitin. Palamigin niyo muna. Salamat. Mahina kong sagot. Hindi ko alam kung pagod lang ako o dahil sa kanya. Ramdam ko na naman yung kakaibang tibok sa dibdib ko. Pwede kayong umupo muna doon. Turo niya sa isang maliit na waiting area. Ako nang bahala dito. Tumango ako. At habang nakaupo ako doon, pinagmamasdan ko siya mula sa malayo. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Bakit parang mas gumagaan ang pakiramdam ko sa simpleng presensya niya? At mas lalo akong kinabahan sa sumunod na tanong sa isip ko. Ano ang mangyayari kung hayaan kong lumalim pa ito? Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagkikita naming iyon ang magsisimula ng isang kwentong hindi ko kailanmang inaakalang papasukin ko. Hindi ko na mabila
kung ilang beses pa akong bumalik sa gasolinahang iyon. Matapos ang araw na nag-overheat ang sasakyan ko. Sa totoo lang, wala na talagang dahilan. Maayos na ang kotse ko. Maayos ang negosyo. At sa panlabas, parang wala namang problema. Pero sa loob, may kulang pa rin. At unti-unti kong napapansin na sa tuwing nakikita ko si Dome, kahit saglit lang, parang may nababawasan sa bigat na dala ko. Simula noon, mas naging madalas na ang usapan namin. Hindi na lang tungkol sa gasolina, kundi pati na sa buhay. Bakit ka nagtatrabaho dito? Tanong ko minsan. Para po makatulong sa pamilya. Ako po kasi yung panganay. May 2 kapatid pa akong nag-aaral. Ang bata mo pa. Ngumiti siya. Hindi naman po sa edad yan, ma'am. Minsan, napipilitan ka lang maging handa. Napatahimik ako. Parang may parte sa sarili ko ang nakarelate sa sinabi niya. Hanggang sa isang gabi, doon nagbago ang lahat. Galing ako sa supplier. Medyo late na. Tahimik na ang kalsada. At gusto ko na lang makauwi agad. Habang nagmamaneho, napansin kong may lalaking naglalakad sa gilid ng daan. Hindi ko agad pinansin. Hanggang sa mapalapit ako. At doon ko siya nakilala. Si Dome. Nakasibilyan na siya. Simpleng t-shirt, maong, at tsinelas. Wala yung usual niyang uniforme. Mas mukha siyang bata. Mas totoo. Daan-daan akong nagpreno. Binaba ko ang bintana. Domeng. Napalingon siya. Halatang nagulat. Ma'am, sagot niya. Pauwi ka na? Opo, wala nang masasakyan eh. Saglit akong nag-isip. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi na ako nagdalawang isip. Sabay ka na. Sabi ko. Okay lang po ba? Sumakay ka na. Tahimik ang unang ilang minuto. Parang pareho kaming nag-a-adjust sa sitwasyon. Iba na kasi. Hindi na gasolinahan. Hindi na customer at gasoline boy. Magkasama na kami sa iisang sasakyan. Magkatabi. Mas malapit. Salamat po. Sabi niya. Wala yun. Sagot ko. Sandaling katahimikan. Hanggang siya na ang nagsalita. Pagod kayo, no? Halata ba? Medyo po. Sagot niya, sabay ngiti ng konti. Napabuntong hininga ako. Matagal na akong pagod. Sabi ko, hindi ko na alam kung bakit ko nasabi. Siguro dahil siya yung kausap ko. Siguro dahil komportable ako. Oo nga po. Pero parang hindi lang katawan ng pagod niyo. Napatingin ako sa kanya. At doon ko naramdaman. Parang may nakikita siya sa akin. Hindi lang yung itsura ko, kundi kung sino ako sa loob. At ngayon, tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Saglit akong tumingin sa daan bago bumalik ang tingin ko sa kanya. At ngayon, parang gumagaan. Sagot ko, hindi ko alam kung tama ba yun. Hindi ko alam kung dapat ko bang maramdaman yun. Pero yun ang totoo. Habang nagmamaneho ako pa uwi, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kami katahimik. Hindi awkward. Parang may namumuong kung ano.
Isang bagay na hindi pa namin pinapangalanan. Pero pareho naming nararamdaman. Hindi ko inaakala na ang simpleng pagsabay ko kay Doming pauwi ay mauulit pa. Akala ko isang beses lang. Isang pabor. Isang pagkakataon na dala lang ng awa o pagod. Pero mali ako. Ma, baka po nakakaabala na ako sa inyo. Iyon ang unang sinabi niya kinabukasan nang muli ko siyang makita sa gasolinahan. Normal lang ang tono niya, pero ramdam ko ang pag-iingat. Parang ayaw niyang mag-assume. Parang ayaw niyang umasa. Hindi naman. Parang lagi nga tayong pinagtatagpo. Napangiti siya. Yung tipong pigil, pero halatang natuwa. Salamat po ulit kagabi. Wala yun. Sagot ko, sabay iwas ng tingin. Pero sa totoo lang, hindi lang basta wala yun. Kasi simula nung gabing iyon, may nagbago. Unti-unti, naging routine. Hindi araw-araw, hindi rin planado. Pero may mga gabing nagkakasabay kami. May mga gabing sakto ang oras ng uwi ko sa oras ng out niya. At sa tuwing nangyayari yun, parang hindi ko na kailangan magtanong. Otomatiko na siyang sumasakay. At ako, hindi ko na rin pinipigilan. Sa mga gabing magkasama kami sa loob ng sasakyan, mas nakilala ko siya. Hindi lang bilang gasoline boy, kundi bilang tao. Gusto ko sanang mag-aral ulit. Sabi niya, isang gabi, mechanical sana, para mas maintindihan ko yung mga sasakyan. Hindi lang yung basic. Bakit hindi mo ituloy? Tanong ko. Hindi pa po kaya. Kailangan ko munang unahin yung pamilya ko. Napatingin ako sa kanya. May kakaibang respeto akong naramdaman. May pangarap siya. May paninindigan. At kayo po, ma'am? Tanong niya minsan. Ano naman ang ako? Anong gusto niyong gawin para sa sarili niyo? Natahimik ako. Matagal ko nang hindi tinatanong ang sarili ko ng ganung bagay. Simula nung nawala si Henry, lahat ng ginagawa ko para na lang sa anak ko, para sa negosyo, para mabuhay. Pero para sa sarili ko, wala. Hindi ko na alam. Sagot ko, siguro panahon na para alamin niyo uli. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na may makakapagsabi sa akin noon. At mas lalo kong hindi inaasahan na sa kanya manggagaling yun. Habang tumatagal, mas nagiging komportable kami sa isa't isa. Hindi na lang simpleng usapan. May mga sandaling may kasama ng biro. May mga sandaling may konting asaran. At may mga sandaling tahimik lang kami. Pero sapat na yun. Ma, pwedeng magtanong? Ang hilig mong magtanong ha? Sige na po. Okay, ano yun? Saglit siyang tumingin sa labas bago bumalik ang tingin sa akin. Bakit hindi na po kayo nag-asawa ulit? Napatigil ako. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa taong nagtanong. Hindi ganon kadali. Sagot ko. Dahil ba, mahal niyo pa siya? Hindi ako agad sumagot. Huminga ako ng malalim. Oo. At dahil natatakot na rin ako. Sa ano? Sa posibilidad na masaktan ulit o makasakit. Hindi naman po lahat ng darating
sasaktan kayo. Napatingin ako sa kanya. Diretso. At hindi rin lahat mananatili. Sagot ko. Hindi siya umiwas. Hindi rin siya nagsalita agad. Hanggang sa mahina niyang sinabi. Pero may mga taong pipiliing manatili. Kahit mahirap. Hindi ko alam kung para kanino yun. Para sa sarili niya. O para sa akin. Pero ramdam ko na may ibig siyang sabihin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na mawaring nararamdaman ko. Hindi ko lubos akalain na magkakagusto ako sa isang tulad niya. Di hamak na may agwat ang edad namin. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nagkakagusto sa kanya. Natatakot din ako kung paano kung ako lang pala ang nakakaramdam ng pagkagusto. Kaya naman, simula nun, sinubukan kong tumistansya. Kahit mahirap, sinubukan ko. Hindi ako dumaan sa gasolinahan nung araw na yun. Hindi dahil wala akong kailangan, kundi dahil gusto kong subukan kung kaya ko, kung kaya kong umiwas, kung kaya kong pigilan. Pero habang tumatagal ang araw, mas lalo akong naiirita. Hindi mapakali. Parang may kulang. At sa uli, natalo rin ako. Bandang gabi, dumaan ako. At gaya ng inaasahan ko, nandun siya. Paglapit ko pa lang ng sasakyan, napatingin agad siya. Kilala ko na yung mata niya. Alam naming pareho na hindi na kami kasing simple ng dati. Nagpagas ako dahil gusto ko siyang makita. Habang kinakargahan niya yung sasakyan ko, lumapit siya sa may bintana. Pwede ba tayo mag-usap mamaya, ma'am? Anong pag-uusapan natin? Tanong ko. Dadaan na lang siguro ko sa bahay mo mamaya. Hindi na, Dome. Dadaanan na lang kita mamaya. Pag out mo. Tumangon lang siya. Nang iabot ko ang bayan, umalis na ako. Sinundo ko siya nung oras na ng out niya. At sa loob ng sasakyan, tahimik lang kami. Ma'am, may problema ba tayo? Wala naman. Sambit ko. Bakit parang iniiwasan mo na ako? Saglit kaming tumigil sa isang kalsadang bihirang daanan. Medyo madilim at mahina ang ilaw ng poste. Dome, ayokong masanay sa ganito. Ang alin? Yung ganito. Yung nandyan ka lagi sa tabi ko. Kaya ba umiiwas ka? Oo. Dahil pakiramdam ko, ako lang ang nakakaramdam nito. Nagulat ako nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Ma'am, paano pagsabihin kong gusto kita? Napatingin ako sa kanya. Alam kong malayo ang estado natin sa isa't isa, ma'am. Pero handa po akong mahalin ka kung pagbibigyan mo lang ako. Natatakot ako. Paano kung lagi kang matatakot, ma'am? Hindi ka magiging masaya. Napatahimik ako. May anak ako. Alam ko. May nakaraan ako. Alam ko rin. Mas matanda ako sa'yo. Hindi mahalaga. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala na akong nakita na pag-aalinlangan sa mata niya, kundi paninindigan. Dahan-dahan siyang lumapit
Hindi mabilis, hindi pilit. Parang hinihintay niya kung iiwas ba ako. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ako umatras. Hindi ko rin siya pinigilan. Hanggang sa maramdaman ko ang init ng hininga niya malapit sa mukha ko. Ma'am, bulong niya. At doon ko naramdaman kung gaano nakalalim ang nahulog ko. Hindi na ito awa. Hindi na rin ito lungkot. Ito na yung matagal kong pinipigilan at matagal ko ring hinahanap. Sa sandaling iyon, hindi ko na inisip kung ano ang sasabihin ng iba. Hindi ko na inisip kung ano ang tama, kundi kung ano ang nararamdaman ko. At bago pa ako makapag-isip uli, dahan-dahan kong ipinikit ang mata ko at hinayaan ang sarili kong madala. Ang unang pagdikit ng labi namin, hindi marahas, hindi rin nagmamadali. Parang tanong, parang pahintulot. At nang hindi ako umiwas, doon siya tuluyang naging sigurado. Mas naging malalim ang halik, mas naging totoo. At sa bawat segundo na magkalapit kami, pakiramdam ko, unti-unting nawawala ang mga hangganan na pilit kong itinayo. Hindi na ako makapagsinungaling sa sarili ko pagkatapos ng gabing iyon. Yung halik na dapat sana ay isang pagkakamali lang, hindi na natapos doon. Sa halip, yun pa ang naging simula. Kinabukasan, pagmulat ko pa lang ng mata, si Domeng agad ang pumasok sa isip ko. Hindi ko na maalala kung kailan huling beses na ganito. Yung gigising ka na may iniisip kang ibang tao at hindi mo na kayang itanggi kung ano siya sa'yo. Anong ginagawa mo, Althea? Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong pagalitan ng sarili ko, may parte sa akin na ayaw magsisi. Akala ko, kapag pinili ko na si Dome, doon nagagaan ang lahat. Nasapat na yung totoo ang nararamdaman namin para maging tama ang lahat. Pero mali ako. Kasi may mga bagay sa buhay na kahit gusto mong ipaglaban, hindi pwedeng ikaw lang ang magdedesisyon. Unti-unti, nasasanay na ako sa presensya niya. Hindi na lang gabi ang pagkikita namin. May pagkakataon na dumadaan siya sa tindahan. Kunwari may ihati, may itatanong. Simpleng dahilan. Pero alam naming pareho kung bakit siya nandun. At sa bawat sandaling magkasama kami, mas lalo akong nahihirapan. Hindi dahil mali, kundi dahil mas lalo ko siyang nagugustuhan. Hindi na kita kayang itago habang buhay, sabi niya minsan, habang magkatabi kami sa isang maliit na kainan. Napatingin ako sa kanya. At hindi rin kita kayang ilantad basta-basta, sagot ko. Tahimik siya. Bakit naman? Ikinakahiya mo ba ako? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi naman sa ganun, Dome. May anak ako. Hindi lang ako basta babae. Nanay din ako. Tumango siya. Hindi siya nakipagtalo. Pero ramdam ko, nasasaktan siya. Hindi ko napansin na habang sinusubukan kong ayusin ang lahat, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw. May nakakapansin na. Ma, sino po yun? Parang may tumigil sa oras. Paglingon ko, nandun yung anak ko. Nakatayo sa may pintuan ng tindahan. Tahimik, pero ang mga mata niya, diretso sa amin. Sa likod ko, naroon si Dome. Althea, anak mo ba?
Mahina niyang tanong. Tumango ako. Oo. Napatingin ang anak ko sa kanya. Hindi matagal, hindi mapanuri, pero sapat para maramdaman kong may napansin siya. Tumulong lang siya sa akin, anak. Mabilis kong paliwanag. Tumango si Dome. Sumang-ayon. Tahimik lang ang anak ko. Tumingin lang siya sa akin. Kaibigan mo siya? Mahina ang boses. Hindi galit. Hindi rin mausisa. Parang naghahanap lang ng sagot. Oo, anak. Sagot ko. Pero kahit ako, alam kong kulang. Hindi na nagtagal si Dome. Aalis na po ako, sabi niya. Sandali siyang tumingin sa akin. At sa isang tingin na yun, may mga bagay kaming hindi na kailangang sabihin. Naiwan ako at ang anak ko. Tahimik ang paligid. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Ma? Bakit hindi mo siya kinukwento sa akin? Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Tsaka ma, bakit parang iba yung tingin mo sa kanya? Napatingin ako sa anak ko. At doon ko nakita ang kuryosidad niya. Wala yun, anak. Kaibigan ko lang siya. Hindi na siya nagtanong pa. Pero ramdam ko, hindi pa tapos. Na may mga bagay pa siyang gustong tanungin. At may mga bagay din akong hindi ko kayang sabihin. Kinabukasan, muli kaming nag-usap ni Dome. Althea, okay ka lang? Tanong niya. Napangiti ako ng pili. Hindi ko alam. Sagot ko. Dahil ba sa anak mo? Hindi na ako nag-deny. Oo. Tahimik siya sandali. Hanggang sa nagsalita siya uli. Althea, kung kailangan nating tapusin to, gusto mo bang tapusin to? Putol ko. Diretso. Hindi siya agad sumagot. Kitang-kita ko sa mukha niya yung hirap. Hanggang sa umiling siya. Hindi. Pero ayokong ikaw ang mahirapan. Doon ako natahimik. Kasi sa unang pagkakataon, hindi lang sarili ko ang iniisip ko. Hindi lang siya, kundi ang anak ko. Ang mundong binuo ko. At ang mundong gusto kong pasuki. Doon ko naramdaman kung gaano siya kaseryoso. Kung gaano siya katotoo. At sa puntong iyon, alam kong hindi na ako pwedeng manatili sa gitna. Hindi ko na kayang hatiin ang sarili ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Kailangan ko nang pumili. Hindi dahil may tama o mali, kundi dahil may mga taong umaasa sa akin. At may taong handang manatili kung pipiliin ko siya. At nang makapagdesisyon ako, tuluyan ko nang inamin sa anak ko ang relasyon namin ni Dome. Noong una, hindi niya matanggap. Pero nang tumagal at nakilala niya ng husto si Dome, naging kampante na siya. At maging ako rin, naging kampante dahil nakita ko kung paano tratuhin ni Dome ang anak ko. Pagkatapos nun, naging lantad na din ang relasyon naming dalawa. Oo, hindi ko na siya itinago pa sa lahat. Mas naging open na kami sa relasyon naming dalawa. Hindi naging madali ang lahat. May mga tingin ng tao, may mga bulong, may mga tanong. Pero pinili naming harapin yun ng magkasama. Dahil ang mahalaga sa akin, okay ang anak ko, okay ako, okay si Dome.
Masaya kaming tatlo. At araw-araw, pinipili namin ang isa't isa. Pinili naming dalawa ang maging masaya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napapatunayan na kahit hindi perpekto ang simula namin, totoo naman ang nararamdaman namin. Siguro, marami ang husga sa kwento ko. Isang byuda na nahulog sa mas batang lalaki. Isang gasoline boy. Isang relasyon na hindi pasado sa mata ng iba. Pero ito ang totoong ako. Ito ang naging karanasan ko. At sa kabila ng lahat ng mali, nakita ko ulit ang sarili ko bilang babae, bilang taong marunong magmahal. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang kwento namin. Hindi ko alam kung ano pa ang haharapin namin. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko na hayaang mawala uli ang pagkakataon na maging masaya. Kasi minsan, ang pag-ibig dumarating sa paraan na hindi mo inaasahan. At kapag dumating na, kailangan mong piliin. Kahit mahirap, kahit na delikado, kahit hindi maintindihan ng iba. Basta ang importante, wala kayong sinasaktang ibang tao. At kahit anong mangyari, pinipili namin ang isa't isa. Ito ang kwento ng pag-ibig ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Althea.